Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Habemus Papam. Mapagpalang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Habemus Papam o may bago ng Santo Papa ang simbahang Katolika. Siya ay si Robert Francis Cardinal Prevost o Pope Leo XIV. Mga kapuso, siya ang kauna-unahang kardinal mula Estados Unidos at uupo bilang ika-267 Santo Papa. At sa kanyang unang urbi at orbi o basbas sa sangkatauhan, ang hiling niya magkaroon ng simbahan na handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. At mula pa rin sa Vatican City, nakatutok live si Connie Sison. Connie. Mel, Emil, Vicky, buhay na naman ang area ng St. Peter's Square ngayong tanghali oras dito sa Roma, no? At ito nga ay makikita natin yung mga pinaghalo ng mga pilgrims, turista, mga lokal na may ngiti sa kanilang mga mukha matapos nga ang isang araw na nahalal na ang panibagong Santo Papa. Ito ang sandaling pinakahihintay ng milyong-milyong Katoliko sa buong mundo. Eto na at naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Alas 6:08 ng gabi, oras dito sa Vatican, lumabas ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Hudyat na may bago ng Santo Papa ang simbahang Katolika. Umalingaw-ngaw sa buong St. Peter's Square ang buhos ng halo-halong emosyon. Nang saya, ng pananabik, sa kung sino ang bago magtitimon sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ganyang karami, hindi na mahulugan ng karayom ang St. Peter's Square dito naman sa Rome, Italy. Ni hindi ramdam ang tagal ng paghihintay. At sa wakas, Habemus Papam. ipinakilala si Robert Francis Cardinal Prevost bilang ika-267 Santo Papa. Ang una mula sa Estados Unidos at una mula sa Order of St. Augustine. Pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV. So that blessing extends to everyone. Kapayapaan, peace be with you, ang bungad agad ni Pope Leo sa mga mananampalataya. La pace sia con tutti voi. Ito ang kanyang unang urbi et orbi o basbas sa sangkatauhan. Ang kanyang mensahe, magkaroon ng simbahan na handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Panawagan din niya sa mga Katoliko sa buong mundo, magkaroon ng simbahang naghahangad ng kapayapaan at malapit sa mga taong naghihirap. Amerikano man, ni minsan ay hindi nag-Ingles ang Santo Papa. Sa halip ay ginamit sa buong pagkakataon ang wikang Italyano, ang language of papacy, maliban ng saglit ng mag-Espanyol. Para batiin ang mga taga-Peru kung saan siya matagal na naging misyonaryo at obispo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Kung babalikan ang nangyaring conclave, si Pope Leo ang kabaliktaran ng kasabihang, "He who enters the conclave as Pope leaves it as a cardinal." Bagaman papabili, sinasabi noon maliit ang tsansang magkaroon ng isang Amerikanong papa. I think everybody's in shock. I mean, we weren't expecting this. It's so amazing. So grateful. It's just such a blessing. Lalo sa katauhan ng nooy si Cardinal Prevost na 2023 lang hinirang na kardinal ni Pope Francis. I don't know him. I was supporting him. Bagaman pinaniniwala ang itutuloy ang mga sinimulan ng sinundang Santo Papa dahil sa mga pagkakatulad nila, inaasahan ding gagawa siya ng sariling marka. Bawat po, no? Of course, lahat sila patuloy ang mission ni Jesus. Kahit sila na nangyari po, universal pa rin tayo. Para sa GMA Integrated News, Connie Sison, nakatutok 24 oras. At Vicky, kaninang alas 11 ng umaga dito, oras sa Roma, ay nagdaos ng misa sa unang pagkakataon bilang Santo Papa si Pope Leo XIV kasama ang mga Cardinal Electors sa Sistine Chapel. At naringgan din siya na mag-Ingles sa umpisa ng misa at itinuloy na niya ito sa Italian. At naringgan din siya na nagsabi ng salmo na "I will sing a new song to the Lord because He has done new marvels." Ayan. Samantala, ako naman din ay mapalad na nakakuha nitong limited edition na galing sa Vatican State na dyaryo. Ito po yung L'Osservatore Romano. At ito ho yung unang imprenta, no? Matapos mahalal nga si Pope Leo XIV bilang Santo Papa. Ang nakalagay dito, "Habemus Papam, we have a new Pope, Robertum Franciscum Prevost, qui sibi nomen imposuit." Ibig sabihin po niyan sa Latin, sa Ingles ay whose name was given Leonem XIV. Ayan, at makikita po natin yan. Ito ang napakagandang souvenir mula naman dito sa aking coverage na napaka-historic talaga. Vicky? Alam mo na ang pasalubong mo sa amin, Connie. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Ilang sandali naman, pagkatapos mahalal bilang bagong Santo Papa, nakasalamuha sa mga kardinal at ilang individual si Pope Leo XIV. Sinalubong ng palakpakan ng mga kardinal ang bagong Santo Papa habang palabas ng Sistine Chapel. Pero sa gitna ng ingay ng selebrasyon ng mga Katoliko, naglaan ng tahimik na pagkakataon si Pope Leo para manalangin ng mag-isa. Bumisita rin ang Santo Papa sa lugar kung saan siya tumira ng ilang linggo, nanalangin at nagbigay siya ng basbas sa mga naroon. Mula nang pumasok sa Order of St. Augustine at maging pare, malayo-layo na ang naging takbuhin sa pananampalataya ni Robert Francis Cardinal Prevost o ngayon si Pope Leo XIV. Ang napili niyang pangalan bilang Santo Papa, ano kaya ang naging inspirasyon? Nakatutok si Maki Pulido. Ipinanganak sa Chicago, Illinois noong 1955, isang BS Mathematics degree holder si Pope Leo XIV mula sa Villanova University. Pero nang marinig ang tawag ng Diyos, pumasok siya sa Order of St. Augustine noong 1977 at na-ordain na pari noong 1982. Pero hindi tumigil sa pag-aaral ang ngayon 69 years old na Santo Papa na may Master of Divinity at Doctorate ng Canon Law mula sa Pontifical College of St. Thomas Aquinas sa Rome. Ipinanganak man sa Amerika, naturalized Peruvian citizen si Pope Leo dahil sa tagal ng pagiging misyonaryo roon at 10 taon pang namuno sa isang Augustinian seminary. 1999 siya na-assign na pamunuan ng Order of St. Augustine sa Amerika hanggang maging Prior General of the Augustinian. Sabi ng kapwa Agustino na si Father Peter Casino, bilang Prior General, binago ni Pope Leo XIV ang Constitution ng Order of St. Augustine para unahin ang mahihirap. Sabi ng bago nilang gabay, hindi maaring hindi pansinin ang realidad ng maraming nagugutom, walang matirhan, walang pampagamot. Kaya isa raw sa binisita noon ni Pope Leo ay ang Baseco sa Manila. Because in the world, there is social inequality. There are people who live in abundance and there are also people who live in famine. And for
according to our own constitutions, which was issued by Father Robert Prevost, this is a scandal. 2023 lang nahirang ni Pope Francis bilang kardinal si ngayoy Pope Leo XIV. Sa mga huling taon niya bilang kardinal, hindi siya nangiming pumuna tulad sa immigration policies ni US President Donald Trump. Pinuna niya rin ang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na may ranking ang pagmamahal ng Kristiyano. Pinapakita nga nito na si Cardinal Prevost, si Pope Leo XIV, ay may kakayahang magsalita kahit sa harap ng taong may kapangyarihan. He can speak truth to power. Sa Chicago, Illinois, kung saan siya isinilang, buo ang pag-asa sa kanya ng mga nakakakilala. I do believe that Pope Leo XIV is going to serve with obviously great faith. He's a very humble, a very kind person, and someone who really does look to the Lord for guidance. Matapos siyang ipakilala bilang Santo Papa, sunod ng inabangan ng napiling pangalan ng nooy si Robert Francis Cardinal Prevost. Pinili niyang maging Pope Leo XIV. Sinasabing isa ang Leo sa mga pinakagamit na pangalan ng mga naging Santo Papa. Ang huling gumamit nito mula 1878 hanggang 1903 ay si Pope Leo XIII na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa, kabilang ang maayos na sahod, karapatang lumahok sa mga unyon. Ang manggagawa ay hindi lang kasangkapan o gamit ng mga kapitalista, kundi marangal na tao na dapat alagaan at galangin ng sino man. Yun po yung rerum novarum. Ibig sabihin, kinokonekta niya yung kanyang papacy kay Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIII, siya yung unang nagsulat ng encyclical, Rerum Novarum. Konektado doon sa pasimula, sa binhi ng Catholic social teachings. Kasi seryosohin natin yung mga panlipo ng turo ng simbahan. Pero maaari ring hango ang pangalan niya sa unang Pope Leo na tinawag ding Leo the Great, ang Santo Papang personal na humarap sa mananakop na si Attila the Hun. Isusunod na ni Attila ang pagkubkub noon sa Italia kabilang ang Vatican, pero nakumbinsi siya ni Pope Leo I na wag yang ituloy. I can imagine that Pope Leo XIV will take after this, justice in the world, special love and care for the victims of injustice, protective love, like a father for victims of injustice and terrorism and war. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 tulog na lang bago ang eleksyon 2025. Handa na po ba ang listahan ninyo ng mga kandidato? Heto ang ilang paalala sa mga dapat at hindi dapat gawin para matiyak na may bibilang ang inyong mga boto. Tinutukan yan Ivan Mayrina. Na-deliver ng lahat ng automated counting machine sa kanilang lungsod o bayan at sa Lunes sa madaling araw, dadalhin sila sa mga presinto. Alas 5 pala ng umaga sa Lunes, makakaboto na mga nakatatanda, mga buntis at PWD. Pagdating ng alas 7 ng umaga, pwede na rin bumotong iba pa, hanggang alas 7 ng gabi. Ngayon pa lang, pwede nyo nang malaman ang classroom na pupuntahan sa Precinct Finder sa COMELEC website. Pagdidiin ng COMELEC, hindi requirement ang ID para makaboto. Meron po lumalabas sa fake news, kailangan national ID, hindi po yan kinakailangan. Hahanapan lang po kayo ng ID kapag may nag-challenge under oath na watcher sa inyo. Kapag naabutan na ng balota, agad itong suriin. Dapat malinis, walang marka, walang punit, walang butas. Dahil pag meron po, karapatan nyong papalitan po yan sa electoral boards. I-shade ang buong bilog sa tabi ng kandidatong inyong nais iboto. Maliban sa shade, wala nang dapat isulat sa balota para tiyak na mabasa ng makina. Hindi na kasi pwede humingi ng kapalit dahil isang balota lang kada botante ang inimprenta. Tandaan sa ating pagboto, pwede ang kulang pero hindi pwede ang sobra. Kung 12 ang bobotong senador, mas maganda. Pero kung hindi aabot ng 12 napupusuan, okay lang. Dahil pwede mag-undervote, wag lang mag-overvote. E paano kung sinasabi ng iba, baka daw may iba mag-shade sa inyong balota? Imposible yan. Dahil kayo mismo, bilang botante, ang magsusubo na inyong balota sa makina.
Lalabas sa screen ang bilasang resulta ng inyong balota at may lalabas ding resibo para ma-check kung tama ang pagkakabilang sa inyong boto. Mahigpit na bilin ng COMELEC, bawal kunan ng litrato ang inyong balota o ang anumang proseso ng inyong pagboto, lalong-lalo na yung pagsubo ng inyong balota dyan sa automated counting machine. Election offense po yan. Kaya kahit anong kagustuhan ninyo na i-flex o i-post sa social media ang inyong pagboto, bawal na bawal po yan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasabat ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng puting sibuyas na ipinuslit umano mula China at planong ibagsak sa Divisoria sa Maynila. Delikadong makain ng mga yan dahil positibo sa heavy metals at salmonella. Nakatutok si Bernadette Reyes. Libu-libong sako ng sibuyas ang nasabat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa isang warehouse sa Barangay Laug, Mexico, Pampanga. Personal na ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang 2 container van na naglalaman ng tinatayang 34 metric tons o nasa 4.1 million pesos na halaga ng smuggled white onions galing China. Dumating raw ito sa Port of Subic noong April 20. Yung naka-declared po sa document niya ay chicken karagi chips. So frozen meat yung nakalagay doon. Pero yung karga nung truck nila is sibuyas po. Kaya po natin hinuli kasi wala po silang kaukulang papilis po dito. Base sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry, Plant Product Safety Services Division at National Plant Quarantine Services Division, positibo sa heavy metals at salmonella ang mga smuggled na sibuyas. Ang masama dito ay positive siya for microbiologicals, may salmonella. So delikado to. May nag-import nito na malamang murang-mura binili to dahil mukhang reject na to sa bansang pinanggalingan, no? Tapos sinubukan ibenta dito dahil mura nga at na-smuggle. Delikado to. Salmonella to, nakakapatay ng tao to. Ayon sa Department of Agriculture, hindi na lang ibabagsak ang mga smuggled na sibuyas sa Divisoria. Mahalaga raw na ma-dispose sa mga ito, lalo't nakitaan ito ng heavy metals at salmonella. Yung mga previous huli namin, minimum dyan, 10 yan hanggang 20 bawat isang shipment eh. So kung nakakahuli tayong 2, meaning meron mga 8 pang nakakawala dito. No? At least. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Humarap at naghain ng kontra-salaysay sa Justice Department si Vice President Sara Duterte para sa reklamong inihain laban sa kanya ng NBI. Giit ng kanyang kampo, mabigyan ng due process ang bise, bagay na tiniyak naman ng DOJ. At nakatutok si Salima Refran. Alas 2 ng hapon humarap sa Department of Justice si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong grave threats at inciting to sedition na inihain laban sa kanya ng NBI. Nag-ukat ang mga reklamo sa online press conference ng bise noong 1 taon kung saan nagbitaw ng mga maanghang na salita si Duterte matapos i-cite in contempt at i-detain sa kamera ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Naghain ng counter-affidavit si Duterte at hiniling na ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Do you expect due process po sa mangyayari? Sabi ng mga abogado ko, wag daw ako magsasalita. We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigations. Tinayak ng Justice Department na bibigyan ng bise ng lahat ng pagkakataong sumagot sa mga reklamo. Anila, susuriin ng mga prosecutor ang mga ebidensya para masigurong mayroong prima facie evidence of reasonable certainty of conviction bago umusad ang kaso. Due process, no problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Inaasahang maghahain ng sagot ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Iaapela ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa COMELEC and Bank ang pag-disqualify sa kanya ng COMELEC 2nd Division. Giit ni Attorney Sia, walang probisyon sa Safe Spaces Act tungkol sa grounds for disqualification ng isang kandidato. Ang naturang batas ang ginamit na basihan para i-disqualify si Sia dahil sa biro niyang alok sa mga solo parents sa isang kampanya. Sabi pa niya, pinakamabigat na parusa ang disqualification para sa isang kandidato kaya dapat ay
mabigyan din daw ang basihan para rito gaya ng vote buying. Idiniin niyang maaari pa siyang iboto. Sakaling manalo, sinabi na ng COMELEC na hindi siya ipoproklama hanggang walang final resolution sa kaso. Until mag-decide po ang COMELEC and Bank na tayo po ay diskwalipikado, doon lang po magiging final po yun. I-sustain man ng NBank ang decision ng Second Division, pwede pa rin naman po tayong umakyat hanggang sa Supreme Court. Fanboy moment is real para kay Alden Richards nang personal niyang ma-meet ang Hollywood icon na si Tom Cruise. Nagkaroon pa ng interaction ng dalawa sa red carpet. Sinabi ni Alden kay Tom na siya ang reason and inspiration kung bakit wala siyang stunt double sa kanyang action scenes. At si Tom din daw ang dahilan kung bakit gusto ni Alden na maging reservist ng Philippine Air Force. Ang lucky moment ni Alden naganap sa South Korea para sa premiere ng pelikula ni Tom na Mission Impossible: The Final Reckoning. How I look up to Tom Cruise being one of the best action stars of all time, and hopefully one day I can be like him. Sobrang idol ko yan sa lahat ng mga ginagawa niyang pelikula. Iniimbestigahan ng GMA Network ang napaulat na cybersecurity incident sa kumpanya. Base sa pagsusuri ng GMA, low value at walang sensitibo, personal o confidential na informasyon na nakapaloob sa data na naapektuhan sa insidente. Patuloy na nakikipagtulungan ang kumpanya sa technology partners nito at nananatiling committed sa pagtataguyod ng integridad at seguridad ng operasyon nito. Habemus Papam. Dahil nakailang balik sa Pilipinas ang bagong Santo Papa, ingat na ingat ngayon ang mga Pilipinong may natanggap na alaala mula sa ngayon si Pope Leo XIV. Pero hindi lang dito siya may nakasalamuhang Pinoy, kundi sa Universidad sa Amerika kung saan siya nag-aral. At nakatutok si James Agustin. Taong 2010 halos 15 taon na nakararaan ang ganapin ang Intermediate General Chapter ng Order of St. Augustine sa Pilipinas. Nagdaos noong nabanal na misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila na pinangunahan ng dating Prior General Robert Francis Prevost na ngayon si Pope Leo XIV. Kuha ang mga larawan na yan ni Father Genesis Labana OSA na seminarista pa lang noon. Si Father Labana na isang Filipino Augustinian priest na ngayon ay nasa Roma at nag-aaral. Nasaksihan mismo niya ang unang tagpo ng paglabas sa balcony ng St. Peter's Basilica ng bagong talagang Santo Papa. Naiyak daw siya sa kasiyahan. Kwento ni Father Labana, Lunes nang huli niyang makita si Cardinal Prevost sa Agustinian General Curia at binati pa nga raw siya nito na makasalubong sa kusina. Noong Enero ay siya rin daw ang nag-record ng video message ni Cardinal Prevost para sa ika-40 anibersaryo ng inaugurasyon ng Agustinian Province of Santo Niño de Cebu. Nakita kami sa likod ng kitchen namin, nagkasalubong kami. Ako papasok, siya papalabas. Yung moment na yun, sabi niya sa akin, it was in English. Oh, Genesis, how are you? Na-surprise ako kasi he remembered my name. Yun, I never expected that with that very short encounter with him. Isa pang Filipino Agustinian priest ang may close encounter sa Santo Papa. Kuha ang mga larawang yan noong unang linggo ng Abril sa Roma. Kwento ni Father Jonas Mijares OSA, nagkasabay sila noon mananghalian ni Cardinal Prevost. Very cool, very approachable, meant few words, but he speaks with precision talaga, with calmness, Yes. with composure. But again, he speaks when you talk to him or with him, right there and then it's straight to the point. Nang dumalo naman sinuoy Father Robert Prevost sa Kolehiyo San Agustin sa Binyan, Laguna, may binigyan siya ng Certificate of Affiliation sa Agustinian Order at medalya. Ito po yung firma ni Pope. When I heard his name, gusto ko na kong pinuntahan yung cabinet ko kung saan ito nakatago. Buhay pa mga pulpito at upuan na ginamit ni Father Prevost nung bumisita siya noong 2010. Ito din po yung pulpito kung saan ay gumawa ng sermon o nag-sermon yung aming Prior General na si Father Prevost na ngayon ay si Pope Leo XIV. Dito po siya nag-preside ng concluding mass. Si Father Prevost din ang nagbendisyon sa kumbento ng Santo Niño de Cebu Parish sa Talisay City sa Cebu. Mahigit batasan si Prevost. Kanang mutagad ay. Matagad yun siya. Matagad yun siya. Mahigit siya kinaiya.
makakita gani mo. Ano ang gidensya? Oh, mo nag-smile. Ganito rin ang pagkilala sa kanya na nakasama niya nung nag-aaral pa ito sa Villanova University sa Pennsylvania, USA. He would remember your name. Maalaala yung pangalan mo. And hindi lang basta bumabati siya, he would call you by your name. Et Spiritus Sancti. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Binabantayan ang posibleng pagtindi ng vote buying sa huling weekend bago ang eleksyon. Sa Lunes na ang botohan, pero may mga inilalabas pa ring desisyon sa mga petition for disqualification. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3 araw bago mag-eleksyon, may ilang babala at paalala ang COMELEC. Lalo't ilang huling araw bago mag-eleksyon ay inaasahang magiging mas matindi ang pamimili ng boto. Sabado, Linggo at madaling araw ng Lunes. Pinaka-crucial po yan. Ang pamimili ng boto, dyan po mangyayari. Ang paglalagay ng tinta, dyan po nangyayari. Ang pagkokoral ng mga tao, yung hindi pinapalabas na Sabado nangyayari hanggang Lunes na po yun para hindi na nakakaboto. Ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE nakakatanggap daw ng sumbong lalo't malapit na ang eleksyon. Meron mga kandidato na nagpapataasan ng kanilang ibibigay sa botante. Kaya siya mas malapit sa araw na eleksyon kasi ito yung panahon na gusto mong ma-assure ka na ikaw yung huling maiisip ng mga botante pag sila ay pupunta na sa mga eskwelahan para bumoto. Kaya nakabantay ngayon ang mga kumpanya ng mga e-wallet sa posibleng vote buying online. Panawagan ng COMELEC, huwag tanggapin ng mga botante ang pera at magmatyag. Pwede raw ang citizen's arrest kung huli sa akto ang vote buying. Hindi po ito sinasabi ng komisyon na gawin ng mga kababayan natin, pero option po yan ng mga kababayan natin. Lalo na kung aarestuhin ay caught in flagrante delicto. Nasa panahon na naandun ka, nakita mong gumagawa ng isang krimen. Hanggang bukas na lang pwedeng mangampanya ang mga kandidato at pagsapit naman po ng 12:01 ng madaling araw ng May 11 sa linggo po yan ay ipapatupad ng COMELEC ang liquor ban. Ibig sabihin, bawal na po muna ang mga alak at iba pang alcoholic drinks. Sa Quezon City, abalang-abala ang COMELEC sa pagdadala ng election forms at supplies. Sabi pa ng COMELEC, tapos na ang distribution ng mga makina at balota. 100% kaming prepared. Pero as we go on, as we approach the election by Monday, siyempre kinakailangan lagi pong titingnan, baka merong nami-miss pa na ibang bagay. Samantala, kinatigan ng COMELEC Anbanc ang naunang desisyon ng First Division na dapat i-disqualify si Quezon Congressional Candidate Erwin Florido. Inireklamo siya ng ilang naimbitahan umano sa isang pagtitipon sa pamamigay ng t-shirt at sobrang may lamang 1,000 piso. Hindi pinagbigyan ng apela ni Florido sa COMELEC Anbanc at ang paliwanag na cash advance ito ng campaign staff at volunteers na kailangan nilang i-account o isauli kung hindi nagamit. Ayon sa COMELEC, pwede pa naman dumulog sa Supreme Court si Florido. Kinansila rin ng COMELEC Anbanc ang Certificate of Candidacy ng isang kandidato sa pagkakonsihal ng Malabon City at kandidato sa pagka-mayor ng Kataingan, Masbate. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, namirwisyo ang landslide sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Kapatagan, Digos City, gumuho ang lupa at natumba ang ilang puno sa gilid ng bundok. Ilang oras hindi nadaanan ang apektadong kalsada. Sa Marilog, proper naman sa Davao City, hindi nakaligtas sa landslide ang isang sanggol na 5 buwang gulang. Base sa investigasyon, nasa duyan ng biktima ng mangyari ang insidente. Isinugod naman sa ospital ang kanyang lola. Ang masamang panahon ay dulot ng thunderstorms na posibleng maulit sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather para sa weekend, tumataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. May matitinding ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang thunderstorm sa Metro Manila. Ang heat index o damang init aabot hanggang 45 at 46 degrees Celsius. Mahigit 30 lugar ang makararanas niyan. Base naman sa Special Weather Outlook ng Pag-asa sa eleksyon 2025 sa Lunes,
magiging maulap at mataas ang tsansa ng ulan sa Batanes, Apayao at Cagayan dahil sa posibleng frontal system. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng Northern Luzon, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa maalinsangan at posible pa rin ang mga pag-ulan lalo sa hapon o gabi. Maaaring ganito rin ang lagay ng panahon hanggang Martes pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lamang sa weather updates. May hanggang bukas na lang ang mga kandidato para manuyo ng mga botante. Ang mga binigyang diin nila sa mga nalalabing araw ng kampanya sa pagtutok ni Ian Cruz. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na prioridad ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Climate Resilient Development ang isa sa tututukan ni Teddy Casino sa Marikina. Si Senator Pia Cayetano, Sustainable Development sa Cebu, ang isa sa isinusulong. Isang Department of Disabilities ang iminungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Maynila, idiniin ni Senator Boto de la Rosa ang paglaban sa droga at krimen. Si Senator Bongo nais ilapit sa taong bayan ng serbisyong pangkalusugan. Nais ni Attorney J.V. Hinlo na magkaroon ng presentasyon ang mga taga-Visayas kapakanan ng mga magsasaka ang isinulong ni Attorney Raul Lambino. Presyo ng kuryente ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Si Dr. Richard Mata, prioridad ng libreng check-up at hospitalisasyon. Laban kontra korupsyon at kahirapan ang idiniin ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Attorney Vic Rodriguez, nais protektahan ng soberanya ng bansa. Epektibong pagbibigay serbisyo ang pinangako ni Philip Salvador. Si Attorney Jimmy Bondoc, isinulang diplomasya at disiplina sa Senado. Sa Mandaluyong, hinimok ni Ping Lacson ang mga botante na pumili ng tamang kandidato. Pagkilati sa track record ng kandidato ang idiniin ni Tito Soto. Kinilala ni Representative Erwin Tulfo ang halaga ng media. Pagpapaunlad ng buhay sa malalayang lugar ang ipinangako ni Manny Pacquiao. Nag-ikot sa Tarlac si Kiko Pangilinan. Si Ariel Querubin nang himok na maging mapanuri sa pagpili ng iboboto. Murang pagkain ng isa sa tututukan ni Senator Francis Tolentino. Edukasyon at pabayang ilan sa advokasya ni Representative Camille Villar. Pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan ang tututukan ni Benhar Abalos. Batas para sa siguradong trabaho ang itinulak ni Bam Aquino sa Laguna. Sa Cebu, nag-ikot si Senator Bong Revilla. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na katutok, 24 oras. Idudulog ng PBBM Party List sa Korte Suprema ang pagkansela ng COMELEC sa kanilang registration. Kasunod yan ng desisyon ng COMELEC and Bank dahil sa umunoy paglabag ng partido sa requirement para sa isang regional party sa Calabarzon. Ayon sa PBBM Party List, hindi makatarungan ang desisyon. Malubang pag-abuso sa kapangyarihan anila ang ginawa ng COMELEC and Bank. Hindi naman anila nagbago ang regional character ng kanilang party list dahil sa pagkakaroon nila ng opisyal at nominees mula sa labas ng Calabarzon. Nanindigan silang hindi sila maaaring i-disqualify ng COMELEC sa mga batayang wala naman anila sa batas. Habemus Papam. Ilang beses nang nakabisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV bago siya naging Santo Papa. At hindi lang siya sa Maynila bumisita, kundi pati na sa iba't ibang probinsya. Nakatutok si Jonathan Nandal. 2009 sinulog nang magmisa sa Cebu si Father Robert Prevost na ngayon mas kilala ng Pope Leo XIV. 25th anniversary rin noon ng Order of St. Augustine, Province of Santo Niño de Cebu. God has created all of us, created with that dignity, the image and likeness of God. Pero hindi ito ang unang beses na nagpilipinas ang ngayoy Santo Papa. Noong 2004, pinangunahan ni ngayoy Pope Leo ang pagbabasbas sa bagong kumbento ng Santo Niño de Parish sa Barangay Mohon ng Talisay City, Cebu. Siya noon ang Prior General o pinuno ng Order of St. Augustine sa buong mundo.
Noong 2006 naman, pumunta si ngayoy Pope Leo sa University of San Agustin sa Iloilo City para sa Provincial Intermediate Chapter of the Order of St. Augustine, Province of Santo Niño de Cebu. At noong 2008, pinangunahan ni Pope Leo ang pagbubukas ng bagong seminaryo sa loob ng San Agustin Monastery Complex sa Intramuros sa Maynila. Ito ang litrato niya kasama si Noe Gaudencio Cardinal Rosales. Nagmisa rin siya sa kapilya ng seminaryo na ngayon may litrato na niya bilang bagong Santo Papa. Ito ang upuan na ginamit niya noon, pati na ang vestment na kanyang sinuot. Muli siyang dumalaw sa Pilipinas noong taong 2010 kung kailan nagpunta siya sa Binyan, Laguna, pati sa Cebu at Maynila. Nagmisa siya sa San Agustin Church sa Intramuros, isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas, at nakilala ni Father Reynante Balilio, deacon noon at parish priest na ng simbahang yan ngayon. Nagpapaluha din po ako, di ko akalain na nakatabi ko na pala yung magiging Pope natin ngayon. During that time, dahil po deacon pa lang po kami, sinasabi niya na just continue, na maging pari kayo, and then sundan lang yung tinatahak ni Kristo, magsilbi sa tao. Pati mga staff ng simbahan may personal na karanasan noon kasama si Pope Leo. 2010, andito siya, dumadaan lang dito, tapos gumagano lang sa amin, nakangiti. Mabait. Naiiyak ako, promise. Pumunta siya dito, Agustinian priest pa siya, and siya pa naging Pope. Sobrang proud. Sa pagbabalik Maynila naman niya noong 2013, nakasama niya si Luis Antonio Cardinal Tagle para yan sa pagbabasbas sa postulants building sa seminaryo sa San Agustin Monastery Complex. Sumayaw sila ng sinulog. Sumali din siya doon sa pagsayaw ng sinulog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. It's the time of the year again para muling i-celebrate ng ating mga nanay, mama, and mommy like me. At dahil this Sunday na ang Mother's Day, kanya-kanyang plano na ang mga kapuso at sparkle stars. Alamin natin sa chika ni Lars Santiago. Pinaghahandaan na ni Asia's Nightingale, Lani Misalucha, ang solo concert niyang Still Lani sa darating na August 21 bilang selebrasyon ng kanyang 40th anniversary sa industriya. Have acted out my life on stages with 10,000 people watching. Well, we're alone now, and I am singing a song to you. Kasabay nito ang paghahanda niya sa nalalapit na taping ng The Clash 2025 sa GMA. Pero bago maging busy, panandalian silang aalis ng kanyang asawang si Noli, isang araw bago mag-Mother's Day. Uuwi ako for Mother's Day to, of course, to be with my daughters and my grandchildren. Kanya-kanyang plano na rin ang iba pang Kapuso stars para i-celebrate ang Mother's Day. May concept na ako of a plan. Wala pa akong mga reservations na ginagawa. Pero syempre, this day is very special for her. Gusto kong pasalamatan siya through that. Iso-surprise ko na lang siya. Kahit hindi naman po Mother's Day, every time talaga na may chance makauwi ng bahay, binibigyan ko ng pagkakataon na maging special yung time, kahit short time na magkasama kami ng mama ko. Mag-celebrate po kami sa bahay. Usually sa bahay po kami. Yung Sunday namin is i-allot namin for our mom. I-date ko po siya. Like before po, yung ginagawa po namin. Meron naman po kami plano and very excited kami sa reaction ni mama po. Nako, ayoko sabihin baka ma-preempt. Yeah, pero happy Mother's Day, ma. I love you so much. Thank you for all the support. Sobrang hectic din ng schedule ni Barbie Forteza sa Mother's Day. Pero naiintindihan naman daw ng mama niya ang kanyang trabaho. Sabi ko, Mama, baka gusto mong may gawin the day before or when I get back na lang from Korea. Sabi niya, hindi, pagsabay-sabayin na natin kasi malapit na rin ang Father's Day, malapit na rin ang birthday ni Daddy, malapit na rin ang birthday niya. Isang celebration na lang. Pero happy Mother's Day, Mama. I love you so much. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sabay sa pagpili ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa, ihahatid ng GMA Integrated News ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinagkakatiwalaang election coverage sa Lunes, May 12.
Bahagi po ng aming malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan ang bantayan at ihatid sa publiko ang pinakasariwang balita sa eleksyon 2025. Hindi lang mabilis at komprehensibo, dapat totoo at nauunawaan din ang balita. Bagay na pangako ng buong puwersa ng GMA Integrated News. Nakatutok si Ian Cruz. Ang isa sa pinakaimportanteng araw sa ating mga Pilipino, babantayan at tututukan ng buong puwersa ng GMA Integrated News. Sa May 12, iatid namin ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinagkakatiwalaang election coverage sa TV, radyo at online. Alas 4 ng madaling araw pa lang ng May 12, mapapanood na ng mahigit 38 milyong manonood sa buong bansa ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage. Magpapatuloy yan hanggang sa May 13 kung saan sabay-sabay nating babantayan ang bilangan ng boto sa national at local elections. Ang special broadcast, pangungunahan ng mahigit 800 on-air at online journalists, staff at crew, kabilang ang pinagkakatiwalaang anchors and reporters. Katuwang din namin ang 60 election coverage partners, 7 GMA regional TV stations at 21 radio stations nationwide. Sa tulong ng state-of-the-art equipment at latest media technology, makakaasa ang publiko na di lang mabilis at tama ang ihahatid naming impormasyon, kundi naunawaan din gamit ang cutting-edge graphics. Bilang bahagi ng Local News Matters campaign, ihahatid ng mahigit 62 regional TV at digital news teams at stringers ang sariwang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Magkakaroon din ng round-the-clock updates sa website at official social media platforms. Sa radyo naman, katuwang ng Super Radio DZBB ang 20 Super Radio at Barangay FM stations nationwide. Mula sa hapon ng Linggo, May 11 hanggang alas 6 ng gabi sa Martes, May 13. Di rin mahuli sa updates ang Global Pinoys dahil sa live at real-time updates sa international channels ng GMA Network na GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Sa mga nakatutok naman online, inilunsad ng GMA Integrated News Online ang election2025.ph. Ma-access yan sa computer o cellphone para sa up-to-the-minute news and updates sa buong eleksyon. Muli ring inilunsad ng GMA Integrated News social media team ang UScoop Plus, isang user-generated content platform kung saan pwedeng ibahagi ng mga manonood ang kani-kanilang kwento sa pamamagitan ng mga larawan at video. Kami, ang Team Totoo. Ang lahat ng ito nakaangkla sa election advocacy campaign ng network na dapat totoo. Dapat mabilis, dapat nauunawaan, dapat komprehensibo, dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.